Ma'am, magandang hapon. So, anong klaseng sugal online ang kinalulungan nito? Yung scatter po. Tapos, after online, meron pang isa, sabog naman. Siguro po ginagawa niya po yun. Mas lalas po kasi wala sa amin. Ano pong trabaho? Handicraft po. So, lahat ng sweldo niya napupunta lang doon. Karamihan po. Karamihan po nung nagiging Hindi siya kita. nakaintrega. Puro sa sugal na lang. May time pong ganun. Madalas. Palagi po siyang talo. Malamang sa sugal, palagi kang talo. Wala namang yumayaman sa sugal. May panalo naman po. Pero mas laman po yung talo eh. Tapos nire-risk niya po lahat. Halos pag halimbawa po. Kumita kami ng 5,000. Meron kayong handicraft business. Opo. Hindi naman po ganun kalaki pero Okay. meron po. Pag kumikita, yon kumukuha siya doon sa kita niya para Opo. pinangsusugal niya sa online na scatter and then sa abong. Opo. Hindi niyo po siya inaawat. Yun po yung pinagsisimula ng away namin. O sino bang may hawak ng pera? Halimbawa po mag-deliver siya. Minsan po hindi siya uuwi. Pag Ah. hindi po umuwi yun, pag uwi po nun, wala lang pera minsan. Ay yung perang nakukuha niya sa delivery, Opo. pinangsusugal niya sa online. Tapos pag meron pang sobra doon, pinasasabong niya. Matindi itong si Mr. Yung iba kasi siya rin pag sabong lang. Pag scatter lang. Ito siya doble. Tiba-tiba to, sir. Diba? Paldong-paldo. Paldong-paldo to, sir. Yun po pinag-awayan nyo. Opo, madalas po yun. Ako po. Hindi naman kayo nagkakasakitan. Hindi naman po, pero nung nakaraan po kasing buwan, nag-away po kami dahil dun sa nagsisitahan po kasi kami. Kumbaga sinisita ko po siya sa ganung ginagawa niya na paulit-ulit. Tapos, kaaway po kami. Ang ginagawa po sa kanya, binibidyohan ko. Kumbaga parang tinatakot ko siya na, sige, i-upload ko to pag hindi ka tumigil. Kasi iniinsulto na po niya kasi ako nun eh. Kumbaga parang dinadaw na niya ako. Ano Kumbaga, po sinasabi niya sa'yo? yung pinabarangay ko po daw po siya. Wala naman daw po akong kayang gawin sa kanya. Hindi naman daw po niya ako sinaktan. Pero kasi yung paulit-ulit na po niyang ginagawa sa akin yun. Parang yun yung nagtulak sa akin na ipabarangay ko siya. Nako, Tapos, yung pagpapabarangay sa kanya, ma'am, wa effect yun. ay nga po eh, parang nung time po na pinabarangay ko siya nung nakaraang buwan, Hindi ko minamalit yung barangay, ha? Kasi sabi lang ng barangay, itigil mo na. Eh kung ikaw nga hindi ka pinakikinggan, barangay pa kaya. mas lalo po niyang pinag-igi yung ginawa niya. Lalo yung Opo, sa igting totoo yung lang po. kanyang pagsusugal. Ay, opo. Mas So, lalo po. malalang malala na. Mula po noon, nag-away po kami nung maghapon na yun. Nakikita po ng nanay niya. Tapos kumbaga, inaawat kami dalawa. Importante, hindi ka nagkakasakitan, hindi ka niya sinasaktan. Hindi naman Kasi po. kung hindi ka niya sinasaktan, wala kang pwede maikaso sa kanya. Ang pwede mo lang gawin, sabi mo sa kanya, magparehab. Or else, sabi mo, hindi ka magparehab, hiwalayan kita. At talagang panindigan nyo. Kasi, ma'am, kung ganun pala, palala ng palala at dalawa-dalawa yung kanyang bisyo, ayaw niya magparehab, meaning wala siyang balak magbago, mas makabubuti kung hiwalayan mo na muna siya. Yun po nga po talaga ang gusto kong mangyari nung nagpunta po kami sa barangay kasi paulit-ulit na. Ngayon po, yung barangay wala po kasing bawsi noon. Kasi inano ko na po siya sa bawsi. Kumbaga inilapit ko na sa bawsi. Ngayon ang sabi po ng bawsi, iano mo sa barangay. Ngayon po nung time na parang nagkainitan kaming dalawa na sinakal niya ako pero hindi naman po talaga yung asimadiin. Pero attempted yung Sa harap pagsakal ng niya. barangay. Hindi po, sa harap ng mga anak namin, sa bahay po. Kasi yun nga pong O binibidyohan yun, ko pwede siya. niyo pong gamitin yun. Binibidyohan- Okay na po yun. Okay na po sa akin yun na siya po ay ididemanda nyo dahil ng pananakit at sa harap ng mga anak ninyo. Okay na po yun. Kaya natin palakasin yung kaso mong yan. Basta't magtitistigo yung mga bata na nakita po namin si tatay, sinasakal si nanay, yari siya doon. Gusto ko lang po talaga na gawin niya yung responsibilidad niya kasi pagka po ganyang nagkakagipitan kasi bigla po siya mawawala. Gilbert, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ba't Magandang ganun ka hapon naman? po, sila pa. Nako, ikaw yung klaseng lalaki na ambisyo, matinding-matindi. Meron ka ng scatter na marami na babankrupt dyan, marami nasisira ang buhay. Meron ka pang sabong. Ba't ganun? Hindi naman po ako, sir, nagsasabong. Oh. Yung sa starter lang yun, sir. Oh. Saka tinigil ko na. Napag-usapan na po namin yan nung nakaraan. Nagkaayos na po kami tungkol dyan. Ang sinimulan po ng away namin tungkol po dun sa pagdidisiplina dun sa mga bata. Kasi ayoko naman po na matulad pa sila sa akin na mahirap nang makaalis sa bisyo na gano'n. Kaya Yun po ang pinagsimula na kinagalit niya sa akin hanggang sa nagtalo-talo po kami. ma'am, ano bang reason ko ba't ka napunta rito para pagbatiin kayo, para pagsabihan siya? Kasi itong taon to, pagsasabihan ko, sasabihin hindi siya ulit. Pero pwede siya umulit kasi Yun nga po. addict na siya eh. Yun nga po ang inaano ko sa kanya. Willing ka ba magparehab, Gilbert? Sir, paano ko naman, sir, paano pa ako makakatulong dun sa hanap buhay kung nasa nasa lubo ko, sir. Ito nga, nagwe-welding nga po ako ngayon, nag-assemble ako ng frame. Kasi ang usapan po kasi sana namin, kahit ibayad po niya lahat sa motor yung perang nasa sa kanya, yung pinang-deliver niya lahat,
yung pa-order ko naman panibago, yun na lang po ang pagsisimula namin kung sakasakali. Hahanap na lang uli ng pang-simula doon. At marami naman po akong pa-order. Kaya nga po sir, maraming kang pa-order. Pero pag nangati yung kamay mo, edi pipindot ka naman sa scatter. Tapos nangati yung kamay mo, pupunta ka sa sabungan. Ala naman po akong cellphone, sa kanya po yung cellphone. Tsaka hindi na nga po yan, yun na nga pong inano ko. Hindi ko na para hanga din pa dyan sa sugal yung ano. Ang pinagtalunan po kasi namin tungkol sa mga bata na umuwi po kasi hating gabi na. O dahil sa kagagawan mo yun sir, kaya siguro umuwi ng hating gabi, hindi nyo nagagabayan, pareho kayo. Si Mrs. Negosyo, ikaw naman sa sugal, napapabayaan yung mga bata. Yan yung consequence doon sa mga pinanggagawa mo. Pag nasusugal ka, magkano tinataya mo kada sugal? Magkano? Nakikita naman po nung asawa ko pagka minsan pag naglalaro ako nakatabi ko siya eh. Katabi siya. Hindi ka inaawat. Sos, Mario Joseph, hindi mo inaawat, ma'am? Ba't di mo agawin yung cellphone? Pinagtatalunan po namin yan. Hindi nga, kaya ma'am, siyempre, pag nakita mo na may ginagawa siyang mali at yun yung dahilan kung bakit bumabagsak na yung pamumuhay ninyo, agawin mo yung cellphone. Nanghingi po kay pangtubos kasi sinala niya. Oo po, sinanla niya po kasi. Magkano pa yung pagkasala sa motor? Ngayon po umabot na kailangan 15 yung i-produce namin para makuha yung motor. Sa totoo lang po, hindi alam ng 15. Rusi. Ano pa po yung mga naisanla niya na gusto mo matubos? Hindi po yung motor lang. Kasi pinipiga din po ako ng kapatid niya. Gawa ng, yung kapatid niya po kasi ang second co-maker. Ngayon po, syempre yung kapatid niya ayaw ng issue. Ayan po, inaano ko na yung motor kailangan ibalik. Kung hindi matubos, ibalik na. Kung hindi mahulugan, ibalik na. Isurrender na sa Rusi. Ito, may nagtanong, ilan daw ang ini-spin mo sa scatter? Sabi ni Peter. Lima-lima lang naman yung sir. Magkano bawat Hindi, ano spin? yun sir? Bet yun na, 5 piso. Sir, minsan piso lang, bet nun. Okay, sige. Pero alam mo na yung scatter, wala kang mapapala dyan. Sira ang Oo nga buhay po, mo. Kaya nga po, Wala eh. So, ang kailangan niyo po ma'am, 15,000. Gusto ko lang po talagang matubos yung motor. Tapos mo to. Para lang po maisoli na kahit po yung bangko, ako na lang, okay na po sa akin yun. Kasi napipirwisyo po ako eh. Odette, halika rito. Oh, no! So, kailangan daw ni Sir, itong si Gilbert, on behalf of ma'am, kaya pumunta rito, pinapunta siguro to ni Sir na para matubos ng 15,000 ay yung motor na sinalang 15,000, hindi na ulit. Sa totoo lang po, sir, hindi po alam ng pamilya ko yung ginagawa ko ngayon. Odette, kasi ako, wala akong pera ngayon eh. Naiwan ko yung wallet ko. Taka si Shane, nasa bakasyon. Wala naman po ako gusto na Yung nalaglagan din ako kanina. Pera. Hindi, office namin ngayon kasi holiday, sarado. Si Shane, wala, out of town. Sana Walang signal. Ako, naiwan ko yung wallet ko. Wala dyan sa bag ko, no? Wala, naiwan. Ikaw, Nabibili ko lang diapers. Tintin, pang tubos natin, ang gawin natin dyan. Ilang Jollibee ko na, sir. Ganun ba? Paano to, Gilbert? Wala eh. Wala kaming pantubos. Ang gawin natin dito, Sir Gilbert. eh sir, kaya nga po gumagawa. Ang gagawin mo na, Sir Gilbert, di ano na lang. Gumagawa nga po ako ngayon eh. Anong gagawa? Baka magnakaw ka naman. Wag naman. Welding daw po siya. Hindi naman sir, niraras ko nga po yung sandala. Bakit yung motor, minamanti niya yun? Yun po, hinuhulugan pa po. Hindi, tuloy-tuloy niyang hulugan hanggang sa, ito, tuturuan kita, Gilbert, makinig ka. So, hulugan pala yun. Tuloy-tuloy niya ng hulog hanggat hinuhulugan niyo yan, hindi yan mararimata. Tapos habang hinuhulugan, magbago siya, dumiskarte siya, ibig sabihin, mag-part-time job siya, mag-welding, kung ano pa ibang trabaho, hanggang sa mabayaran niya 15,000. Pwede ho siyang umutang sa 5-6. Hindi ko naman kayo inaano na punta sa 5-6. Ibig sabihin, pwede siya umutang sa mga kakilala, pautang naman dyan. Tapos, utay-utay, babayaran. Ayun, may manok. Baka habang kinakausap niya ako dito, may hawak-hawak na manok. Nagtitilaok na. Baka tapos nitong interview, takbo ng sapong. Baka inispehan pa niya ng ano. Magkano ba yung sasabungin mo manok dyan? Ano bang klaseng manok yan? Anong breed? Ala naman po akong alagang manok na panabong. Narinig ko yan. Ano yan? Pangkatay. Kakatayin po ito. Dito po ito kila mama, tsaka dun sa kapitbahay nila mama. Sir, magbago ka na, sir. Ito na lang advice ko. Ako po, ma'am, ay magbibigay ng advice. Bigyan kita pamasahe pa uwi. Meron naman ata akong makautang dito. Ayun na naman yung manok. Sabi ng manok. I'm here. Let's go to work. Tama-tama. May mga derby ata dyan. Holiday. Paano yung roll 10,000. Baka pwede mo naman i-share doon kay Sir Gilbert. Sir, inulog ko na lang ano ko. Utang ko, wala na labas na. Hirap naman ito. Sir, pumaldo yung dancers natin. Pumaldo sa dance contest. Sino ang choreographer ninyo? Si Ate Odette po. Ate Odette po. Kaya pala 4th place.
Anyway, ang tanong ko ngayon sa inyo, willing ba kayo na tumulong sa problema ni Sir Gilbert na paldo sa sugal pero naubos, tubos yung motor, 15,000, hati-hati kayo? Sen, nabili na po namin ng lechon belly. Ikaw, Nabili na po namin ng ice cream. Bigay ko na po kay mama, sir. ikaw. Pasensya na po, pinambayad na din ng bahay. I'll be honest with you. Hindi na po ata tama na yung mga tao na nalulong sa bisyo, sasaluin ko yung kanilang responsibilidad. Opo. Pangit po yon. Never ko po ginawa yon. Maliban na lang, kunyari, meron kayong pangangailangan, aksidente, gamot, medical assistance, pupunta ng probinsya, pamasahe, ginagawa ko po yun. O alam mo, si mister mo, security guard, hindi nasawa ng 1 buwan, abunuhan ko yung 1 buwan niya. Ganun po ako, 13-month pay, kahit na 100,000, wala po yun, kaya ko po yun. Ginagawa ko po yun dito sa programa. Ma'am, siyempre yung pamasahe mo rito, sagutin ko back and forth. Si sir, para turuan natin ang leksyon. Mag-sideline siya, yun, mag-welding, mag-sideline sa construction, di ba? Pag Sabado-Linggo, siya pa yung pwede siya mag-welding, pwede siyang independent na karpintero, magpukpuk na bahay, anything, sideline. Tapos, tuloy-tuloy lang pong pagbabayad sa motor. Huwag niyo lang pong itigil. Kasi kung ititigil yung pagbabayad ng monthly, sabi yung monthly, di mamarimata yun. So, habang nagmamonthly kayo, dun sa pambayad sa motor, manghiram po kayo sa mga kamag-anak. Kunyari, 3 kamag-anak, tigil 5,000, 15,000, tapos hulug-hulugan nyo na lang. Yun nga po ang problema dun, sir. Ano ang problema? Kasi halos sira na rin po ako sa pamilya ko gawa ng, pag may mahihiram akong pera, manghihiram kami, hindi ko po mababalik agad gawa ng Sinusugal ganyan. niya? Ibig sabihin, lubog kayo sa utang dahil sa sugal niya. Meron po siyang mga ibang utang na yung iba nga po hindi ko pa alam. So, bukod sa motor, marami pa kayong utang May utang po kami sa bangko. sa bangko dahil sa sugal nga niya. Yung iba po siguro naubos doon kasi hindi naman, yun po ang mali ko talaga na siya yung pinahawak ko ng pera. Yes. 2 taong hindi mapagkatiwalaan sa mundo. Yung talamak na sugarol at talamak na adik. Lahat yan gagawin. Lahat yan magsinungaling, mag-exhibition, magnakaw, gumawa ng kung anong kalokohan para mapanindigan yung kanilang bisyo. Sugarol at saka adik. Hindi mapagkatiwalaan yan. Magsisinungaling yan. Lahat ng klase kasinungaling gagawin para may pansugal. Opo, kahit nga po alam ko na yung totoo Pang-shabu. sisinungaling pa rin po. Oo. Ano naman po, Ma'am Odette, paki-reimburse na lang kay Ma'am yung pamasahe niya. Ano ba kayo? Nag-grab kayo dito? Nag-jeep? Nag-grab po. Opo, Sige. Magkano bang grab papunta dito? 300. So, 300, 600 plus merienda. Okay? Sige, para mabalik po yung ano nyo, pamasahe. Gusto ko lang naman po talaga, sir. Kaya po ako talaga nagpunta dito kasi para po panindigan niya yung obligasyon niya. Kasi po pag halimbawa magiging okay kami ng ilang araw, after po nun, makaramdam na naman siya parang, bigla na naman siyang gagawa ng, Yun nga, Mamik, na pag nangako siya sa atin, magbabago na siya, hindi niya nagagawin, pagtalikod, pwede niyang gawin yun. yun nga po eh. Tapos ako na po yung maiiwan sa responsibilidad niya. Correct, di ba? Ilan pong anak niyo? 3 po. Po, wala ho Sa akin nga po wala po problema kahit po hindi na siya umuwi. Wag lang po niya ako iwanan ng problema. Sabi ko kahit kape na lang naman. Ang magagawa ko lang po ganito, hindi po ako magbibigay ng cash. Yung anak nyo, kung nandito, may sasamang reporter bilhan ng damit. Yun. Kasi siguro yung anak nyo, imbis na magkaroon ng maayos na damit, maayos na sapatos, hindi na dahil napunsugal. Yun po pwede akong tumulong. Kung nandyan yung anak nyo, hindi namin ibibigay yung cash, sasamahan namin sa department store, Sige, sir. bilihan ng mga damit, bilan ng damit, bilan ng sapatos. Yun po ang ano namin, ang regalo dun sa mga bata. Di ba? O kung kailangan ng mga bata yung mga notebook, pencil, school supplies, pwede namin po pakainin yung mga bata sa masasarap na restaurant. Pero ang hawak ay reporter. Okay? Salamat po, ma'am. Gilbert, magbago ka na. Ha? Sir Gilbert, pasensya na. Wala akong maibibigay na pantubos. Okay? Okay lang naman po yan. At sabi ko nga po sa kanya, ihulog namin yung pinandeliver niya na 4 na pirasong folding bed. Ihulog ko sa motor. Ayun na naman yung manok. Sabi ng manok, sinungaling! Oh, no! Nakatatlo na. Diba tuwing magsalita siya, binabara siya ng manok eh. Narinig mo yung manok?